Naniniwala ba kayo sa mga kasabihan ng mga matatanda? Ako kasi hindi. Pero noon yun, nagbago ang lahat nang magbakasyon ako sa probinsya ng tita ko. Dati ay ini-ignore ko lang ang mga sinasabi sa akin ni Lola, pero nagbago ang lahat ng iyon at hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang karanasang yun. 2010 nang maisipan ni na mama na pagbakasyonin muna ako kila tita. Dahil na rin siguro ay napansin nila na naboboard na ako sa bahay dahil lahat ng mga kaibigan ko ay nagsiuwian sa kani-kanilang probinsya. At dahil naisip ko na why not, 'di ba? Since sem break naman namin ay pumayag na lamang ako total. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga pinsan ko. At dahil nga nami-miss ko sila, ay medyo nakaramdam ako ng excitement. Mag-iingat ka dun ha, huwag puro gala. Tumulong ka rin sa mga gawaing bahay doon. Seryosong bilin ni mama. Kinabukasan ay nag-impake na ako ng mga dadalhing gamit kila tita. Hindi ko na masyadong dinamihan dahil hindi naman ako mahilig gumala o umalis. At sigurado akong sa bahay lang din ako magsistay sa halos 6 na araw ko roon. Huwag kang makikipagkaibigan sa kung sino-sino ha. Baka mamaya may makausap kang hindi naman dapat. Napalingon ako nang marinig ang boses ni mama. Napatawa naman ako sa sinabi ni mama. Masyado ka naman ma. Walang ganun. Binatukan ako ni mama dahil sa pagbibiro ko. Ah, basta. Alam mo naman na luma na ang bahay ni na tita mo. Bahay pa yun ng lola mo at naipamana na lamang sa kanya. Seryosong sabi ni mama. Man naman, alam ko yung iniisip mo. Kung iniisip mo na may kapre, multo, o kung ano man, ay nako, panahon pa ni kupong-kupong ang mga yan. Halos natatawa kong sabi. Fast forward, nakarating ako kila tita ng 4:00 ng hapon. Mga pinsan ko ang sumundo sa akin sa terminal ng bus. Tuwang-tuwa kami nang makita ang isa't isa. Yakapan, tawanan, at kwentuhan na kaagad. Nga pala, parte ng Bicol ang lugar ni na tita kung kaya't medyo mahaba-haba rin ang biyahe ko papunta sa kanila. Kumain ka muna't mahaba-habang biyahe ang tiniis mo, sabi ni tita nang may ngiti sa labi. Oo nga, tara sabayan na kita para naman hindi ka mainip na kumaing mag-isa. Kaagad na singit ng pinsan kong si Lira na mas bata sa akin ng 2 taon. Sige ba, sabayan mo na rin kami, Marco. Sabi ko naman sa pinsan kong si Marco na halos kasing edad ko lang din. Habang kumakain kami ng mga pinsan ko, ay nailibot ko ang mga mata sa loob ng bahay. Ngayon ko lang ulit na pagmasdan ang kabuuan nito pagkalipas ng 2 taon. Mas lalo itong naging luma. Dala na rin ang katandaan ng bahay. Nandito pa rin ang mga lumang gamit ni na lola at lolo, pati na ang mga pictures nila noong kapanahunan nila. Namiss ka namin, usal ni Lira. Namiss ko rin kayo. Ang laki mo na Lira, halos magkasing height na tayo, nakangiti kong sabi. Napatingin naman ako kay Marco na tahimik lang sa pagkain na para bang may malalim na iniisip. Ah ate, samahan kita mamaya sa pag-aayos ng mga gamit mo sa kwarto. Biglang usal ni Lira dahilan upang mapatingin ako sa kanya. Napansin ko pa na tinapunan niya ng kakaibang titig si Marco. Naku, wag na, ako na lang, sabi ko na lang. Magsasalita pa sana ako nang biglang magsalita si Marco. Dun ka na lang matulog sa kwarto ni Lira. Mahina ang boses niya at para bang may kakaiba. Bahagya siyang napayuko bago ulit tumingin sa akin. Para bang may gusto siyang sabihin nang magsalita ulit si Lira. Naku ate, mas okay doon sa kwarto na tutulugan mo. Presko pa dahil malaki ang bintana, singit niya. Napaisip na lamang ako sa inasal nilang dalawa. Para bang may kakaiba na hindi ko mawari. Hindi ko na lang masyadong inisip iyon at baka mapraning pa ako. Nang gabing iyon ay napagpasyahan kong tumambay na muna sa sala kasama si Lira, Marco at Tita. Nalilibang kami sa panunood ng TV nang para bang may naramdaman akong kakaiba at bigla na lamang akong napalingon sa itaas ng kwarto ko na nooy nakabukas ang pinto. Bigla na lamang akong kinilabutan at unti-unting ibinalik ang atensyon sa TV. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko na ilibot ang mga mata sa loob ng bahay. Tila ba may kakaiba kumpara sa huli kong punta rito 2 taon na ang nakalipas.
May kakaiba sa bahay na hindi ko matukoy. Para bang may nagbago talaga sa bahay ni na tita. Siguro ay hindi ko lang napansin noon o sadyang may nagbago talaga. Nang ibalik ko ang tingin sa TV, ay napansin ko na nakatitig si Marco sa gawi ng kwarto ko. Seryoso siyang nakatitig doon at hindi ko matukoy kung ano ang iniisip niya. Napansin niya na nakatitig ako sa kanya kung kaya't agad siyang tumingin sa TV na parang wala lang. Mag-aalas 12 na ng gabi nang pumanhik ako sa kwarto na tutulugan ko. Ilala ko na sana ang pinto nang bigla na lamang sumulpot si Marco sa harap ko. Gulat na gulat akong nakatitig sa kanya habang blanko naman ang ekspresyon ng mukha niya. Diyos ko ka! Gulat kong sabi at napahawak sa dibdib. Pasimpleng sumilip si Marco sa loob ng kwarto ko at napatingin na lang din ako at sinundan kung saan siya nakatingin. Pasensya ka na, Heart. Seryosong usal ni Marco. Pero may sasabihin lang ako sa'yo. Dagdag niya habang nakatingin sa mga mata ko. Baka sa mukha niya ang pag-aalala dahilan kaya naman ay kinabahan ako ng bongga. Ha? Ano yun? May problema ba? Tanong ko nang may halong pag-aalala at pangamba sa boses ko. Ilang segundo na ang lumipas pero nakatayo lamang siya na para bang nagdadalawang isip na ibuka ang bibig niya. Hindi niya pa man nasasabi ang gusto niyang sabihin ay nakaramdam pa rin ako ng kaba dahil sa hitsura niya na para bang may nakita siyang kung ano na hindi niya masabi. Hoy Marco, ano na? Ano ba kasi yun? Pinapakaba mo ko eh. Sabi ko at niyugyog ang braso niya. Halata sa mukha ang kaba niya at nakita ko ang paglunok niya. Huwag kang haharap sa salamin ha, kapag matutulog ka na. Diretso niyang sabi at sinulyapan ang malaking salamin na nakadikit sa lumang kabinet ni tita na pag-aari pa ni Lola. Napahalakhak ako bigla dahil sa sinabi niya at hinampas siya sa balikat dahilan upang bumalot sa mukha niya ang pagkagulat at pagtataka. Sus, akala ko naman kung anong sasabihin mo. Natatawa ko pang sabi. Para ka ring si mama no? Dagdag ko pa at tumawa ulit. Pero napatigil ako bigla nang mapansin kong hindi nagbabago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Bahala ka na kung ayaw mong makinig sa akin, Heart. Basta binalaan na kita ha. Napako ako sa aking kinatatayuan. Halos manliit ang mga mata ko habang tinititigan siya. Binabasa ko ang mukha niya kung nagbibiro ba siya o ano, pero wala akong ibang makita kundi pagkabahala at pag-aalala. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang siyang tumalikod at nag-umpisa na sa paglalakad palayo sa akin. Wala na akong nagawa at hindi ko na rin siya natawag dahil naistatwa na lamang ako sa aking kinatatayuan. Bigla akong nanlamig at napahawak sa aking batok nang maramdaman ko na tumayo ang aking balahibo. Pumikit ako at pilit na pinapakalma ang sarili. Ay nako, pinagtitripan ka lang nung lokong pinsan mo, Heart. Sabi ko sa sarili ko at dahan-dahang isinara ang pinto. Naglakad na ako papunta sa kama ko at humiga na kaagad. Tinatakot ka lang nun, dagdag ko pa. Nang kumalma na ako ay ipinikit ko na ang mga mata ko at pinakiramdaman ang paligid pero parang wala namang kakaiba. Sabi na nga ba pinagtitripan ako. Napahinto ako sa pagsasalita ng pagdilat ko ay kaharap ko na ang salamin na sinasabi ni Marco. Hindi ko na pala napansin na naibaling ko ang katawan sa gawin ng kabinet ni Lola. Sa hindi ko malamang kadahilanan ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kaba. Kasunod noon ay ang malamig na hangin bumalot sa aking katawan na nanggagaling sa bintana ng aking kwarto. Binalot ko sa kumot ang sarili ko at mariing ipinikit ang mga mata ko. Bigla na lamang akong nagising. Para bang may biglang gumising sa akin nung mga oras na iyon. Tiningnan ko ang orasan sa may pinto na nakadikit sa pader. 1:54 a.m. Pilit kong pinapatulog ang sarili ko. Naalala ko pa na sa sobrang higpit ng pagkakahawa ko sa kumot ko nung mga oras na iyon dahil nakaramdam ako bigla ng takot. Hindi ko na maalala kung anong oras iyon pero nagising na naman ako ulit.
Laking gulat ko nang mapansing nakaharap ako sa salamin at medyo nakababa na ang kumot sa aking katawan. Halos hindi pa ganun kamulat ang mga mata ko nun at tatalikod na sana ako sa ibang direksyon, pero nanigas ang katawan ko nang masulyapan ang refleksyon ko sa salamin. Kakaiba. Para bang nakikipagtitigan ako sa sarili ko. Parang staring competition ba? Nung una, akala ko ay sarili ko lang talaga ang nakikita ko sa refleksyon ng salamin. Pero laking gulat ko nang mapansin na dilat ang mga mata ko doon at direktang nakatitig sa akin. Oh my God, nasabi ko sa sarili ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot pero nagulantang ako at nanlamig ang buong katawan nung makitang ngumiti ang refleksyon ko sa salamin. Gusto kong sumigaw ng mga oras na yun, pero parang kahit anong gawin ko ay tila ba walang lumalabas na boses sa aking bibig. Bigla na lamang gumalaw ang babae sa salamin. Kamukhang kamukha ko siya. Dahan-dahan siyang umupo sa kama habang nakatitig pa rin ang mga mata sa akin. Tahimik ang buong kwarto at tanging paghinga ko lang ang naririnig ko. Kitang-kita ko ang pagtaas ng kamay ng sarili kong refleksyon at idiniin niya ang palad sa salamin. Gusto kong magsalita pero ramdam ko ang paninikip ng lalamunan ko. Pinikit ko ang mga mata ko at nagdasal na lamang upang tumigil na ito. Pero bigla ko na lang naramdaman ang malamig na mga daliri na humimas sa aking braso at ramdam ko rin ang bahagyang pagbaon ng mga kuko sa balat ko. Katapusan ko na ba? Mamamatay na ba ako? Sinusundo na ba ako? Tanging nasabi ko na lang sa sarili ko ng mga oras na yun. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata sa kadahilan ng ayaw kong makita ang mukha ng kung sino man ang babaeng iyon. Wala akong magawa kundi ang magdasal hanggang sa biglang nawala ang malamig na kamay sa aking braso. Agad kong idinilat ang mga mata ko. Pero bigla na lamang akong napasigaw ng malakas nang bumungad sa akin ang mukha ng babae kanina sa refleksyon. Dilat na dilat ang mga mata at napakalaki ng ngiti sa mga labi. Napakalapit ng mukha niya sa akin kung kaya't nilingon ko ang salamin. Wala na ang refleksyon ko doon. Tanging halakhak lang ng babae ang narinig ko bago ako nakaramdam ng matinding pagkahilo na tila ba ay pinipilit akong matulog. Napabalikwas ako ng bangon na para bang galing sa isang napakapangit na panaginip. Pero bigla na lang ako nakaramdam ng pagkahilo at napahawak sa aking noo. Napasinghap ako nang may biglang humawak sa braso ko. Heart, usal ng isang pamilyar na boses. Boses iyon ni tita. Napatingala ako at nakita ko si tita na nakatayo sa gilid ng aking higaan. Kasama niya sina Marco at Lira na nababalot ng pag-aalalang mukha. Inilibot ko ang tingin sa loob ng kwarto at napansin ko na ibang kwarto na iyon. Mustang pakiramdam mo? Dapat ay hindi kita pinatulog sa kwartong iyon. Nag-aalalang sabi ni tita. 4 na araw kang walang malay mula nung gabing yun, Heart. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Marahil ay dahil gulat pa rin ako sa mga nangyari. 4 na araw? Nasabi ko sa isip ko. Nangyari na rin iyon kay Marco, pero ipinagsawalang bahala lang namin dahil ang akala ko ay binangungot lamang siya. Pero mas malala ang nangyari sa'yo. Akala namin na hindi ka na magigising, pero sabi ng albularyo ay may gusto raw kumuha sa'yo at buti na lang ay pinaalbularyo ka namin kaagad. Paliwanag pa ni tita. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko kung kaya't napatingin ako kay Marco. May kasalanan din naman po ako tita dahil hindi ako nakinig sa babala ni Marco. Akala ko kasi ay tinatakot niya lamang ako at pinagtitripan lang. Sising-sisi kong sabi. Sana pala ay nakinig ako sa'yo Marco. Tumingin ulit ako kay Marco. Dapat pala pinilit kitang doon matulog sa kwarto ni Lira. Kung hindi ko lang kinontra si kuya noon na sa kwarto ko ikaw pa patulugin, siguro ay hindi ka na napano ate. Sabi naman ni Lira na may halong pagsisisi sa kanyang boses. Maya-maya pa ay nagsimula ng magkwento si tita tungkol sa salaming iyon. Hindi raw nila alam na may kakaiba sa salaming iyon hanggang sa may nangyari nga kay Marco. Pero hindi na iyon pinalaki ni tita at inignore na lang iyon dahil sa paniniwalang binangungot lang noon si Marco. Tsaka lamang napagtanto ni tita na may kakaiba nga sa salaming iyon dahil sa nangyari sa akin. Sabi pa raw ng albularyo ay may mga naninirahan sa salaming iyon na gustong makawala.
At para makawala iyon ay kailangan ng kapalit kung kaya't nangunguha iyon ng kaluluwang ikukulong sa loob ng salamin upang makalaya siya. Agad akong pinauwi ni na tita sa amin. Mula noon ay sinisigurado niya nang nakalak ang pinto at hindi na napapasukan ng kahit na sinuman. Nabanggit niya pa na baka ibenta niya na lang iyon at lilipat sila sa malapit sa amin upang mailayo na rin ang kanilang pamilya sa kapahamakan. At dahil sa nangyaring iyon ay nagkaroon na ako ng trauma sa mga salaming malalaki. Kung kaya't sabi ko kay mama ay takpan ng tela ang salamin nila sa kanilang kwarto at ipinatanggal ko naman ang nasa kwarto ko. At dahil doon ay naalala ko bigla ang kasabihan ng mga matatanda na, "Huwag kang matutulog nang nakaharap sa salamin. Takpan mo iyon ng tela o kaya ibaliktarin mo patalikod upang maiwasan ang mga nilalang na babantayan ka sa pagtulog." Hello guys, ako nga pala si Kuya Plum. Kung may mga kwento kayong nais na ipadala sa akin, narito po ang aking Gmail account. Huwag niyo kalilimutan na mag-like, share and subscribe sa aking channel. Maraming salamat.